Naitanong mo na ba kung bakit nagkakapalya ang sasakyan mo, tila nasasakal o biglang lumakas ang konsumo sa gasolina nang walang malinaw na dahilan? Isang maliit ngunit mahalagang piyesa ang maaaring sanhi ng mga problemang ito, ang throttle body. Ngunit ano nga ba ang silbi ng bahaging ito at bakit ito napakahalaga sa pagtakbo ng makina? Ang pangunahing silbi ng throttle body ay ang pagkontrol sa dami ng hangin na pumapasok sa makina. Karaniwan itong matatagpuan sa pagitan ng air intake system at ng intake manifold. Mayroong dalawang pangunahing uri ng throttle body, ang mechanical na modelo at ang bersyong elektroniko. Sa mekanikal na sistema, kable ang nag-uugnay sa accelerator pedal at throttle plate para kontrolin ang pagbukas nito. Sa mga mas bagong sasakyan, ang operasyon nito ay karaniwang elektroniko. Isang dekuryenteng motor ang nagbubukas dito habang ang mga sensor ay nagpapadala ng impormasyon sa electronic control module para tumpak na mai-adjust ang daloy ng hangin. Dito, madalas lumilitaw ang mga problema. Kapag nadumihan o nagkadepekto ang throttle body, maaaring mabawasan ang hangin na pumapasok sa makina. Ang maling daloy ng hangin ay nakakaabala sa takbo ng makina at pumipigil sa maayos na pagsunog ng gasolina na nauuwi sa tambutso. Alamin natin ang mga senyales ng problema sa throttle body at kung paano ito linisin. Una, ang pagtaas ng konsumo sa gasolina. Kung mas malakas na itong kumonsumo kahit walang nagbago, maging mapagmatsyag. Ang sirang throttle body ay nakakaapekto sa balanse ng hangin at gasolina. Napipilitang magtrabaho ng mas matindi ang makina na nagreresulta sa mas mataas na konsumo at polusyon. Kung mas maikli na ang tinatakbo ng sasakyan sa parehong dami ng gasolina, ipasuri na ang throttle body. Iwasan ang hindi maipaliwanag na pagtaas ng konsumo. Pangalawang sintomas, pudpod na throttle body. Sa paglipas ng panahon, natural na napupudpod o nagbabara ang piyesang ito. Dahil dito, naaabala ang daloy ng hangin sa makina. Ang hindi maayos na pagsara ng throttle body ay isang mahalagang palatandaan. Partikular na kailangang suriin kung may dumi, mga bitak o deformasyon sa mga gilid nito dahil maaaring makahadlang ang mga depektong ito sa normal na pagsasara. Maaari ring magpahiwatig na kailangan na itong palitan ang maling posisyon ng throttle body o ang malaking naipong deposito ng carbon. Pangatlong sintomas, hindi matatag na idle speed. Hindi ba regular ang idle ng makina mo habang nakahinto? Kung tumataas baba ang speed o umaalog ang sasakyan, maaaring kulang sa hangin ang makina. Madalas, ang maruming throttle body ang sanhi ng hindi regular na idle speed. Maaaring mukhang mababaw ito sa simula pero magdudulot ito ng mas malaking aberya. Pang-apat, mahina o mabagal na pag-arangkada. Kapag tinapakan ang accelerator, matagal tumugon ang sasakyan dahil hindi bumubukas ng sapat ang throttle. Kapag limitado ang daloy ng hangin, nawawalan ng lakas ang makina, lalo na kapag nag-o-overtake o kapag kailangang umakyat ng sasakyan sa matarik na daan. Ang depektong ito ay nakakaapekto sa performance at kaligtasan ng sasakyan. Panglima, mga problema sa kuryente. Kung may anomalya o kakaibang kilos ang sasakyan habang nag-a-accelerate, maaring throttle body ang sanhi. Ang piyesang ito ay may mga sensor na direktang nakikipag-ugnayan sa electronic system ng makina. Kapag hindi ito gumana ng maayos dahil sa maluwag na koneksyon, depekto o pagkapudpod, maaaring makatanggap ang makina ng maling impormasyon. Maaari itong magdulot ng biglaang pagkawala ng lakas, hindi inaasahang pagbilis, o kaya naman ay hirap sa pagpapanatili ng parehong bilis. Ito ay malinaw na isang aberya na hindi dapat ipagwalang bahala. Pang-anim na sintomas, hindi regular na takbo ng makina. Kabilang sa mga madalas na senyales ng may sira na throttle body ay ang hindi matatag na takbo ng makina. Kung nahihirapan itong panatilihin ang regular na takbo, lalo na kapag naka-idle ang sasakyan, maaaring magulo o hindi sapat ang daloy ng hangin. Ang kawalan ng balanse sa pagitan ng hangin at gasolina ay maaaring magdulot ng panginginig, pag-alog at maging ng mga hindi pangkaraniwang ingay mula sa makina, gaya ng mga kalampag o maliliit na tunog na parang pumipitik. Kung napapansin mo ang ganitong pag-uugali sa sasakyan, hanapin agad ang sanhi. Pampitong sintomas, dumi at latak. Sa paglipas ng panahon, ang throttle body ay naiipunan ng alikabok, langis at carbon.
Ang latak na ito ay nagpapaliit sa daluyan ng hangin at nakakaabala sa pagkasunog ng gasolina. Maaaring bumagal ang pagtugon sa accelerator, maging hindi pantay ang idle o biglang mamatay ang makina. Dahil paunti-unti ang pag-iipon ng dumi, madalas hindi ito napapansin ng mga driver hanggat hindi lumalala ang aberya. Sa kabutihang palad, madalas ay simple lang ang solusyon dito. Makakatulong ang visual inspection para makita ang mga latak at ang tamang paglilinis ay nakakapagpabuti ng takbo ng makina. Ikawalong sintomas, ang pag-ilaw ng engine check light. Kakaunti lang ang mga bagay na nakakaalarma sa isang driver gaya ng makitang lumabas sa dashboard ang ilaw na kumakatawan sa makina. Karaniwang may dahilan ang ilaw na ito at madalas ay problema sa throttle body. Kapag may aberya ang piyesang ito, naaapektuhan ang daloy ng hangin sa makina kaya nagiging hindi matatag at hindi epesyente ang rasyo ng hangin at gasolina. Ang elektronikong sistema ng sasakyan ay patuloy na nagbabantay sa mga parameter na ito at maaaring makadetekta ng anomalya bago nito sindihan ang warning light. Minsan, ang ilaw ay lumilitaw lang paminsan-minsan at nawawala habang bumibilis, nagpreno o nakahinto. Madalas ding may kasama itong ibang senyales gaya ng pagkawala ng lakas, hindi pantay na idle o sobrang pagkonsumo ng gasolina. Sa kabila nito, marami pa ring driver ang naghihintay na kusa itong mawala. Magastos ang ganitong ugali. Kapag umilaw ang indicator, may nakadetektang anomalya ang sasakyan na maaaring lumala kung hindi maaagapan. Seryosohin ang babalang ito. Sa diagnostic, malalaman kung throttle body ang sanhi at makakaiwas sa mas malalang problema ang mabilis na pagkilos. Ikasiyam na sintomas, ang pag-activate ng safety mode. Ang safety mode o degraded mode ay seryosong senyales ng problema sa throttle body. Kapag nagmalfunction ang piyesang ito at nagpadala ng maling impormasyon sa system, kusa itong lilipat sa mode na magpoprotekta sa sasakyan. Ito ay parang isang emergency lock na ina-activate ng sasakyan upang limitahan ang panganib ng karagdagang pinsala. Kapag naka-on na ang mode na ito, maaaring lubos na mabawasan ang lakas ng makina. Nagiging limitado ang pag-abante at maaaring pigilan ng sasakyan ng makina na lumampas sa ilang partikular na bilis o RPM. Ang sasakyan ay karaniwang patuloy na umaandar, ngunit parang may pumipigil dito ng husto na tila nakapreno o nahihirapan ang makina na gumana ng normal. Ang sitwasyong ito ay lubhang nakakaabala at maaaring maging mapanganib kung mangyari ito habang nag-o-overtake sa paakyat na daan o sa gitna ng mabigat na trapiko. Gayunpaman, ang layunin ng mode na ito ay protektahan ang makina habang hinahanap ang sanhi ng problema. Posibleng sira ang throttle body dahil kontrolado nito ang hangin sa makina. Kapag mali ang data sa electronic system, nililimitahan ng sasakyan ang performance nito para sa proteksyon. Kapag biglang nag-safety mode ang sasakyan at nawalan ng lakas, huwag itong balewalain. Minsan, linis o palit lang ng throttle body ang solusyon, pero ang pagpapaliban nito ay magdudulot lang ng mas malaking gastos. Ika-10 sintomas, bigla ang paghinto ng makina. Dumating na tayo sa isang nakababahalang senyales. Isipin mong nakahinto ka sa traffic light, nakatapak sa brake, at biglang namatay ang makina. Sa loob ng ilang segundo, tuluyang hihinto ang pagtakbo nito at ang sasakyan ay hindi naman laging nagbibigay ng malinaw na babala. Maaari itong mangyari kapag ang throttle body ay may malalang depekto. Ang tungkulin nito ay kontrolin ang pagpasok ng hangin sa makina. Ngunit kung walang sapat na hangin, hindi makakatakbo ng maayos ang makina at maaari itong mamatayan. Hindi tulad ng isang unti-unting problema na nagbibigay ng oras para makapag-react. Ang sintomas na ito ay maaaring biglang lumitaw at maging napaka-stressful, lalo na sa gitna ng trapiko, sa isang paakyat na kalsada o sa isang abalang daan. Ang biglaang paghinto ay senyales na sira na ang throttle body kaya hindi na nito kayang panatilihing tumatakbo ang makina. Mas nakababahala pa, ang paghinto na ito ay maaaring nauna na ng ibang mga senyales na minsan ay nakakaligtaan natin tulad ng hindi maayos na idle, kulang na acceleration o ang pag-ilaw ng check engine light. Kung ang iyong sasakyan ay kusa ng namatay, kahit sa loob lamang ng ilang segundo, huwag balewalain ang senyales na ito. Ipinapakita nito na dapat masuri agad ang throttle body. Mas maagang kumilos, mas malaki ang tsansang maiwasan ang pagkasira at mapanatili ang kaligtasan.
Ngayong alam na ang mga sintomas, alamin naman natin ang dapat gawin. Kung may senyales ang sasakyan, hindi naman kailangang magmadali agad sa talyer. Sa maraming sitwasyon, ang paglilinis ng throttle body sa bahay ay maaaring sapat na upang malutas ang problema at mapabuti ang paggana ng makina. Narito ang pamamaraang dapat sundin. Gumamit ng espesyal na panlinis para sa throttle body. Huwag gumamit ng panlinis ng carburetor. Maghanda ng basahang walang himulmol, guwantes, at screwdriver o pliers depende sa sasakyan. Simulan sa pagtanggal ng negative terminal ng baterya. Ang hakbang na ito ay nakakatulong upang mabawasan ang mga panganib kapag ikaw ay gumagawa sa electrical system ng sasakyan. Hanapin pagkatapos ang throttle body. Karaniwan itong matatagpuan sa pagitan ng air intake duct at ng intake manifold ng makina. Alisin ang air duct, pati na rin ang anumang mga hose na humahadlang sa maayos na pag-access sa pyesa. Kapag naa-access na ang throttle body, dahan-dahang buksan ang butterfly valve at ilapat ang panlinis na produkto sa mga apektadong bahagi sa loob at labas. Gamitin pagkatapos ang malinis na basahan upang alisin ang mga naipong dumi, bakas ng langis at mga residu ng carbon. Magtrabaho ng may pag-iingat at iwasang puwersahin o gasgasan ng mga ibabaw. Pagkatapos maglinis, ibalik ang mga pyesa sa dati. Ikabit ang baterya at paandarin ang sasakyan. Suriin kung maayos na ang takbo ng makina at kung bumalik na ang tamang tugon ng accelerator. Ngunit kailan dapat palitan ang throttle body? Karaniwan, pinapalitan ito sa 100,000 hanggang 150,000 kilometro. Gayunpaman, kung madalas gamitin sa maalikabok o trapik na lugar o kung may sintomas pa rin pagkatapos linisin, maaaring kailangan na itong palitan. Pagkakabit ng bagong throttle body, i-reset ang system para makilala ng engine management module ang daloy ng hangin. Alam mo na ang mga sintomas, papel ng piyesa, sanhi ng problema at paraan ng paglilinis nito. Ang kaalamang ito ay makakatulong para mabantayan ang takbo ng sasakyan at makaiwas sa hindi kinakailangang gastos. Kung lumitaw ang ilan sa mga nabanggit na senyales sa iyong sasakyan, huwag itong baliwalain at subukang tukuyin ang pinagmulan nito bago pa lumala ang problema. Ang paggawa ng maintenance sa tamang oras ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa pang-araw-araw na takbo ng isang sasakyan. Naranasan mo na ba ang isa sa mga sintomas na ito sa iyong sasakyan? Sinubukan mo na bang linisin ng mag-isa ang throttle body? Ang iyong karanasan ay maaaring makatulong sa ibang mga driver na nahaharap sa parehong problema. Alagaan ang iyong sasakyan at manatiling mapagmatsyag sa maliliit na pagbabago sa takbo nito bago pa ito maging malalang sira.